And amen. So totoo po yun na marami pong tao ay naghahanap ng kaligayahan, di ba? Kasiyahan. Sino po nakakakilala sa mga taong yon? Maaring tayo mismo. Naghahanap tayo ng happenings o happy place. At kung saan-saan po natin na minsan hinahanap tong kasiyahan na sa katunayan naman ay panandali ang kasiyahan lang naman yung ating matatagpuan doon sa mga hinahanap natin. Nag-uubos tayo ng pera. Di po ba? Tama po. Nag-uubos tayo ng oras at paminsan-minsan gusto natin makuha yung kaligayahan na yon at the expense of our some relationships. Para lang maranasan natin yung kasiyahan na gusto nating maranasan. Ngayon pong umaga ngayon pong maghapo, matapos itong ating pag-aaral, dalangin ko ay matanggap po natin kung saan po tunay nang gagaling at tunay na mahahanap ang ating kaligayahan. So wala po naman pong mali kung tayo ay naghahangad ng happiness. Wala pong mali dyan. Huwag po kayong makonsensya. And actually, dapat nga po tayong magtaka kung ang nararanasan mo ay pighati at lungkot at hinagpis sa buhay. Dahil hindi naman po yan ang hangad ng Panginoon sa atin. At napakaraming Bible scriptures na nagtuturo paano tayo sumaya sa buhay. At ngayon susubukan po natin alamin ang mga to. Ngunit ang ating approach for today is we will approach this on a negative way. Kaya nga po mga lugar na hindi mo matatagpuan ang happiness. Sabi ng iba, Pastor, merong lugar sa Disneyland. Sabi nila doon, the happiest place in the world. Maari, pero pag wala ka na doon, paano? Lagi ka bang nandun? Hindi rin naman. So wala rin, di ba? Panandalian lamang. So yun po, magkakaroon po tayo ng approach na negative dito but I believe may matututunan naman po tayo sa ating pagtatalakay ng topic na to. So una po na lugar na hindi po natin matatagpuan ang kaligayahan ay sa material na bagay. So marami ring tao ay sinusubsub nila yung sarili sa trabaho para lang makabili ng mga mamahaling bags. Louis Vuitton. Kita mo? Hindi mo na ma-pronounce. Gusto mo pang bilhin. Mga mamahaling relo. Katulad ng, ito, puti, madali, Rolex. Sterling, Breitling, mga, ano ba yung mga mahaling? Hindi ko po alam ang lahat ng mamahaling relo dahil hindi ko naman siya hinahangad sa buhay, pero pag nagkaroon, praise the Lord, amen? Prada. Tama ba? Sapatos na, Prada pala, Prada. May problema na nga ang Pinoy sa F at saka sa F. Sa F at saka sa F. Pilit pang gustong bilhin ang sapatos na mahirap i-pronounce. Kasi akala po natin, doon po natin matatagpuan ang kaligayahan. So, ipangungutang natin ang ating travel to Japan. Mag-check-in ka sa mga mamahaling hotel. Kahit na ikalulubog na ito sa ating utang lahat, credit card. Kasi, hangad natin ma-experience ang joy or happiness. But we are looking at the wrong places. Kaya nga mga maling lugar. So material na bagay ang pinupuntahan ng karamihan para matagpuan nila ang happiness o kaligayahan o joy. Kakain sa napakamamahaling restaurant. Kahit hindi mo na rin ma-pronounce ang restaurant na gusto mong kainan o hindi mo ma-pronounce ang i-order mo. Ano ba yun? Nalimutan ko tuloy. Yung duck liver
uh, I forgot. It's a French word that I forgot to pronounce. Kasi nga, napakamahal nun. Noon, mga 1.5, pero para lang siyang butter na napakaliit. Pero 1,500 sa hotel. Pag sa bahay mo, inuwi mo yung matutunaw dahil sa ganun kasarap yun. Para siyang butter. Hindi mo nga ma-pronounce. Pag o-order ka, saka ng kaunang nakatingin. Tinitingnan mo muna ang presyo. At marami pang kasosyalan ang nais maabot kahit hirap na hirap tayo sa buhay. Hindi po sa bonggang party o sa maluhong paghahanda sumasaya ang party. Sumasaya ang party dahil sa mga bisita mo at sa iyong kaibigan. Dahil sa mga nagmamahal sa iyo na makakasama mo doon kahit sa simpleng party. Bonggang party nga, nagpaplastikan naman lahat kayo doon. Anong kasiyahan at anong kasarapan ang maidudulot nito sa iyo? Wala. Yung nais mong mga taong makikiselebrate sa iyo sa party dahil marahil kayo pumasa sa board exam. Hindi yung, talaga naman siguro nagbayad to. Kung ano-ano pa ang sasabihin sa iyo. Hindi sila nakikigalak sa iyong tagumpay. Actually, pagkatapos pa nga ng party, nagwi-wish sila na, or kung ano-ano pa ang sinabi nila, hindi maganda yung yung salad, masyadong matamis. Yung Shanghai, hindi malutong, makunat. Hindi sila nakikisaya. Sila sa'yo dahil matagumpay ka, dahil nandoon sila, may pakinabang sila sa'yo. So ano yung mga material na bagay na pwedeng ninanais ng tao dahil akala nila ito'y ikasasaya nila? Malaking bahay na ubod ng ganda at may swimming pool pa. Pero ayaw mo naman palubluban sa mga kamag-anak mo dahil marami. Gusto mo munang maghilod muna kayo dyan sa shower room bago kayo lumublob. O ayaw mong patapakan sa iyong mga kamag-anak at kaibigan ang marble mong sahig. Madudumihan, mawawala ang kintab. So anong saya ang pwedeng idulot sa iyo ng napakalaking bahay na yan, kung hindi naman may enjoy? At marahil ikaw ay mainipin at ayaw mo nang lumayo para mag-sports. Kaya ikaw ay nagpatayo ng sarili mong basketball court sa iyong bahay. Dahil nga, ang hagad mo ay sumaya ka at tingin mo sa mga material na bagay mo matatagpuan, ang kasiyahan na yon, nagpatayo ka ng basketball court, kahit half courts, indoor. Pag na mainit sa labas, pwede mo buksan ng aircon. Pag maulan, pwede ka pa rin mag-basketball. Pero yung mga solar boys na nagbabasketball sa labas, ayaw mong papasukin, mag-aamoy araw ang iyong basketball court. Ikaw lang mag-isa dahil ayaw mong pumatak ang kanilang pawis at maupuan ang iyong salaset na nagigitata ng kalaro. Anyway, malamang hindi mo naman din nalalaruan yan dahil ikaw lang mag-isa eh. Shooting ka lang. Alam mo, maraming mga material na bagay na hindi mo ma-enjoy kapag hindi mo i-share. Yung iba, dahil usong-uso mga farmhouse, bumili ka ng farmhouse. Pero yung farmhouse na binili mo ay napakalayo at tinatago-tago mo pa para hindi ka mapuntahan ng iyong kamag-anak. Hindi ka matunton ng iyong mga amiga. Secret place. At pagdating mo naman dyan, sinong sasalubong sa'yo? Mga caretaker mo. Na gusto mo, sa labas lang sila at ikaw sa loob. Hindi mo ma-enjoy ang iyong ubasan, ang iyong mangga, ang iyong mga nakatanim dahil nag-iisa ka. Meron kang ganyan, pero malungkot ka pa rin. Dahil hindi sa material na bagay matatagpuan. Ayaw mo na rin lumayo. Nag-iba ka na ng sports, ayaw mo na ng indoor, gusto mo na outdoor.
So dahil marami kang pera, naglagay ka ng golf course sa likod ng iyong bahay. At meron yan. Meron akong kakilala, may golf course sa tabi lang. At buti ito, mabait yung kaibigan ko to. Gusto niyang i-share sa akin ang kanyang golf course. Anhin mo, palo ka ng palo, mag-isa ka lang. Wala kang kakwentuhan. Nilagay mo na sa likod ng bahay. So, meron pa. Hindi pa ako tapos. At kapag ikaw ay naboboard sa buhay mo, dahil nga mayaman ka, at gusto mong hanapin ang kaligayahan sa iyong kayamanan, kapag ikay naboboard, hindi ka nagvi-videoke. At hindi ka rin nagpupunta sa concert. Ini-invite mo sila sa iyong bahay. Ngunit kahit anong pilit natin i-enjoy ang mga ito, sa dulo ay emptiness lang. Ini-invite mo si Adele. Magkano ka? Kahit magkano ka, pumunta ka dito. Kantahan mo ko, aliwin mo ko. Pero ang dala-dala lang is emptiness. Ang akala natin, ang lahat na ito ay mapapasaya tayo. O magbibigay ng ligaya sa atin. You know, may isang tao na gusto kong i-share sa inyo, panandalian, na na-experience niya na ang mga ito. Hindi po itong katang-isip ni Pastor Louie na pinapakita ko sa inyo ang mga material na bagay nito at sinasabi kong ito'y hindi nagbibigay ng kalugudan o kasiyahan sa tao. Hindi ko rin naman sinasabi na huwag tayong maghangad ng magagandang bagay sa buhay. Ang sinasabi lang po natin dito, hindi ito ang magbibigay sa inyo ng kaligayahan. Sabi po ng isang pinakamayaman tao na nabuhay sa balat ng lupa at napakatalinong tao, Ecclesiastes 2, verses 5 to 11. I made myself gardens and parks. Sino sa inyo ang nakagawa na ng parke para sa inyong sarili? And planted in them all kinds of fruit. I made myself pools. Gusto nyo ba swimming pool? Which to water the forests of growing trees. I bought male and female slaves. Binili niya. And had slaves who were born in my house. I had also great possessions of herds and flocks. Napakayaman niya. More than any who had been before in me in Jerusalem. Verse 8. I also gathered for myself silver and gold and the treasure of kings and provinces. I got singers. Meron siyang singer. Sarili. Men and women. Banda. Verse 9, so I became great and surpassed all who were before me in Jerusalem. Sinong kilala niyo mayaman? Si Bilyar ba? Si Ang ba? Wala ka sa lolo ko. I became great and surpassed all who were before me in Jerusalem. And whatever my eyes desired, I did not keep from them. In other words, lahat ng magustuhan ko, kinukuha ko. But this is the conclusion. Then I considered all my hands had done, and the toil I had expended in doing it. And behold, all was vanity or emptiness, meaningless, and striving after wind. You're just chasing wind. And there was nothing to be gained under the sun. Amen. So King Solomon po ang nagsalita po dito. Now, lately, I think na-invite at na-interview ng isang kolumnista o broadcaster, ang isang mayaman dito sa Pilipinas, si Ang ay nabanggit ko. At napakinggan ko mga ilang sinasabi niya. At bakit natin gusto siyang pakinggan? At kumakalat, parang nagkaka-viral pa nga, huwag niyong jojosin ang pera, di ba? Ang pera ay nandiyan dyan, parang pambili ng simbahan. Mga ganun, pinapalitan nila kung ano-ano. Pambili ng drums, pambili ng gitara, pambili ng bags, kung anong gusto nila, pinapalitan nila dun sa sinabi ni Ang. Bakit po natin pinapakinggan yung tao na yun? Dahil siya ay mayaman.
At kung meron siyang sasabihin natin sa sarili natin, mas malamang tama ang sasabihin ng tao na to. Dahil nakita niya na, naunawaan niya na ang buhay-buhay at may edad na rin. So, pero itong si King Solomon, walang sino man na yayaman sa kanya kahit sa ating panahon. Sinong pinakamayaman ngayon? Si Elon Musk pa rin ba? Si Amazon na ba? O si Bill Gates? I don't know. Marahil kahit pagsamasamahin nyo ang yaman nila, hindi pa rin sila mas hihigit sa yaman ni Haring Solomon. So this person, kung meron siyang sasabihin, ay napaka-credible. Would you believe? Very credible. Sinubukan niya na lahat. Walang makapigil sa kanya pagdating sa mga material na bagay. Para naghahanap siya ng kasiyahan. At hindi lang yon. Kasi pwede namang mayaman, pero halimbawa, drug lord. Mayaman ako, sige lang. Magpa-party tayo, dyan ang saya. Drug lord walang wisdom. Pero itong tao na to, sinabi ng Bible, full of wisdom. Matalino. Kaya kung ano sasabihin ng isang taong matalino, pakikinggan. At ito ang sabi niya, all of these things, material na bagay na nag-gather niya, because he is looking for joy, happiness, it's all meaningless. Now, again, I'd like to reiterate, I'm not saying wag nating hangadin ang magandang buhay dito sa lupa. Kung ang bahay nyo ay tumutulo, pag umuulan, maganda, mapalitan yung bubong. Kung tingin nyo, maliit ang bahay nyo, mapalaki nyo. Ang paalala lang sa atin ay hindi ito ang magbibigay sa inyo ng kasiyahan. Actually nga, sa iba, malaking bahay, kapighatian pa ang dulot niyan. Mataas ang kanyang amilyar. Tinayo mo sa mga mamahaling lugar, mataas ang maintenance. Naglagay kayo ng pool kasi akala mo, sikat pag may swimming pool, na-realize mo, kailangan mo ng 12,000 a month to maintain your pool. Dahil pag hindi, ang lumalangoy na lang doon, mga butete at palaka. So King Solomon po ay isang hari na napagkalooban ng wisdom. Siya ang pinakamatalinong tao na nabuhay. Pangalawa sa ating Panginoon, siya ay nagkaroon ng quest sa buhay na hanapin ang happiness. So yun po si King Solomon ang sabi niya. Ngunit ano naman sabi ni Jesus? But ito po ang sabi ni Jesus. Jesus said, what do you benefit or what do you gain even if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? So mga kapatid, kung ang pag-uusapan rin ang karangyaan na nagbibigay ng kaligayahan, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang tunay na mahalaga ay pagdadala ng kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Dahil pinagkumpara niya ang kahit anong makuha mo doon sa iyong kaluluwa. So in other words, hindi mo matutumbasan ang halaga o yaman ng kaluluwa ng isang tao, yung kanyang siya'y mapariwara, mapunta sa impyerno, kaysa sa yaman ng sinumang pwede niyang mag-gain dito sa mundo. Ito ay nagbibigay ng permanenteng ligaya. Alam niyo ba yon? When you win a soul, ito ay nagbibigay ng permanenteng ligaya doon sa tao at sa inyong nakapagdala ng kaluluwa sa ating Panginoon. Wala pong mali kung tayo ay pinagpapala ng Panginoon, don't get me wrong. Financially, okay po yan. Alam lang dapat natin ang purpose nito. Hindi po ito ginagamit para magkaroon ng 3 bahay, 20 sasakyan, at 40 sapatos. O bags, o mas malaking TV. Malaki na nga TV mo eh. Gusto mo mas malaki and always latest. 2 years pa... Hello, sound check test. Hey. 2 years pa lang ang iyong TV, pero gusto mo na kagad palitan dahil gusto mo yung mas advanced. Ang pagpapalang pinansyal at material ay ginagamit para mawin mo ang mga tao. Maging kaibigan mo at madala sa kaharian ng Diyos. Ito rin po ang sabi ng ating Panginoon patungkol dyan. Jesus said, Luke 16:9,
I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. So, saan po ginagamit ang kayamanan? To win friends. Kaya kung ikaw ay meron kang 5,000 pesos na plano mong gastusin at gusto mong kumain sa 5-star Michelin na restaurant na ang mabibili lang nun ay baka napakakonti. Instead na dalhin mo ang 5,000 pesos mo doon, alam mo ang magandang pwede mong gawin doon? Tawagan mo ang 10 mong kaibigan. Ilibre mo sa KFC. Pag 500 pesos kayo, o de siyam na lang para total kayo. Pag 500 pesos, ay naku, ang sarap ng kainan nyo ng mga magkakaibigan nyo. Tawanan kayo ng tawanan. At yung pagkain na simple ay sumasarap kapag ang kasama mo sa hapagkainan ay tunay mong kaibigan. At alam mong nagmamahal sa'yo. Kesa gastusin mo yan sa walang kapararakan na nag-iisa ka lang doon, at least naisuot mo yung sosyaling damit mo. Yung hikaw mo na naglalakihan, naisuot mo. Dumating ka naman doon na naka-tricycle. Huwag naman siguro. Baka nag-grab ka na rin siguro. Ngunit kung nag-iisa ka lang doon, humihigop ka ng mainit na soup, parang ang lamig-lamig nun. Alam niyo po, may mga taong kaya nilang kumain mag-isa. Meron po, abilib ako sa kanila. At ako minsan napipilitang kumain mag-isa. Pero alam niyo po, hiyang-hiya ako pag pupunta ako sa Jollibee at ako lang mag-isa doon sa table. Hindi ako komportable. Hindi naman talagang super hiya, ngunit hindi ako komportable kumain mag-isa. Parang ang dating, ang damot ko no? Ba't ka nag-iisa? Although alam ko, yung iba may mga dahilan bakit nila ginagawa yon dahil marahil talagang naipit na sila ng trabaho at kailangan nilang kumain. So kahit anong simpleng ulam, ito ay sumasarap kapag masaya kayong kumakain. Daig mo pa ang lechong baka. So wala sa luxurious living ang saya. So ano ang meron sa luxurious living? Ano ang meron? Walang katapusan na bilihan. Yan ang meron. Walang katapusang payabangan. Walang katapusang pagalingan. Mas magaling ang lolo ko, mas magaling ang lola ko. Paramihan at palayuan na napuntahan na bansa. It's all fake happiness. Emptiness ang daladala nun. Hindi po ako nagsabi. Ang nagsabi niya na yung pinakamayaman na nabuhay dito sa lupa. At sinubukan niya lahat ng bagay at ang sabi niya, meaningless. Emptiness. Chasing the wind. Sabi po sa Ecclesiastes 5:12, people who work hard sleep well, whether they eat little or much. But the rich seldom get a good night's sleep. Nabasa po natin. Ang mga taong nagtatrabaho, sila ang masasarap ang tulog. Ngunit yung mga mayayaman, seldom, hindi naman 100%. Siguro sa isang taon, baka meron lang silang 3 masarap na tulog dyan. Seldom get a good night's sleep. Bakit? Kasi, baka yung yaman nila, manakaw. So, dapat, wag sila tutulog-tulog. Baka merong pumasok sa bahay nila, patayin siya. At yung mga yaman niya, mapunta na lang sa kamag-anak. Hindi ako tutulog-tulog. Kapag hindi po natin tunay na naunawaan ang kayamanan, ito ang dulot pa nito ay ganire. Because their trust in uncertain riches. Baka maubos kagad, baka mawala, manakaw, o baka matalo sa kanyang negosyo. At baka hindi rin maasikaso ng kanyang mga anak pag siya'y namatay. Yung pinaghihirapan mo sa buong buhay mo, minana ng anak mo at nilustay lang nung ikay namatay na, sabi ni King Solomon, meaningless. Kasi hindi mo naman na-enjoy.
So pangalawa, ano ang lugar na hinahanapan ng tao para makakuha ng happiness? Maraming mga tao ay nagsusunog ng kilay sa ngalan ng talino o karunungan. Sa kadahilanan na ito ay magbibigay sa kanila ng kakontentuhan sa buhay. Sa isang pagtatagisan ng talino, hindi po maiiwasan na magkagalit ang dalawang panig. Lalo na't nagtatalo sila sa debate kung sino ang matalino sa kanila. Ang mahirap pa dito, kapag sila ay nauungusan ng katalinuhan ng iba, sila ay naiinis. Alam niyo ba yon? Yung mga valedictorian, galit yan sa salutatorian. Ano ba second? Salutatorian. Salute. Galit sila. Dahil sila ang susunod na magiging valedictorian. Kaya dapat, mas galingan nila, mas ayusin nila ang kanilang ginagawa. So, imbis na magdala ng saya at kakontentuhan ang pagiging matalino, stress ang dinadala sa buhay. Lalo pa, nakikita nila na, yung pangalawa ay nagsisipag para sila maabutan. At alam niyo po ba, the more na ikay tumatalino, the more na nalalaman mo na mangmang ka. Kasi natututunan mo, ay ganito pala to. O mangmang ka noon, hindi mo alam. Tama? Ay, ang Palawan pala, nasa Mimaropa. Akala ko ang Palawan, nasa bandang O, edi mangmang ka. The more you know, excuse me po. Sumalangit nawa. The more you know, the more you find out na kulang pa pala ang kaalaman mo. Yun po ang dinadala kung doon po natin hahanapin ang karunungan, ang kasiyahan sa karunungan. Mas marami kang alam sa buhay, mas marami kang pwedeng katakutan. Ako, wag mo nga hawakan yan. Kasi napag-aralan ko, kapag hinawakan mo yung handrail na yan, alam mo ba, may 1,000 bakterya na pwedeng humawa sa'yo. Buti na lang, di ko alam. May mga bagay naman dapat malaman natin para maiwasan. Pero ang pinag-uusapan po natin, yung sobra kang nagpapakadalubhasa, gusto mong malaman lahat dahil akala mo, nandoon ang katalinuhan. At laging merong mas magaling sa'yo. Tandaan mo yan. Kahit matalino ka ngayon, tumatanda ka na, may hirap ka na mag-memorize. At yung mga bata ay updated at mas matalino na rin sa'yo. Meaningless. Emptiness. Ang taong mas maraming alam ay mas maraming dahilan para siya ay katakutan niya. Alam niyo ba, hindi ko to alam 10 years ago. Pero ang Pilipinas pala ay nakalugar sa tinatawag nilang Ring of Fire. Ha? May Ring of Fire? Oo. So, nagpaliwanag yung kausap ko. Itong Pilipinas ay nakasituate, nakapatong tayo sa mga bulkan. At nagtataka ang mga taga-Europe, paano daw tayo nakakatulog? Kung alam natin na ang bansang Pilipinas, ang ilalim niyan, ay kumukulong lava. Ano bang Tagalog sa lava? Mainit na kumunoy. Dagat-dagat ang apoy. Para impyerno na dating. Ang sagot ko lang doon sa European na yon na nagtanong, bakit daw tayo nakakatulog sa ang bansa natin ay nasa ibabaw ng mga bulkan? Kasi hindi namin alam. Magagawa ba siyang mabuti kapag nalaman natin? Yun nga, takot lang idadalhin. Kapag hindi mo alam, meron din bang magagawang maganda sa iyo? At pag nalaman mo, lalayo ba yung bulkan? Hindi rin naman lalayo. O titigil ba siya sa pagputok dahil nalaman mo, hindi pa. So wag mo nang malaman. Wag mo nang alamin. Kung ano yung nakikita mo lang puputok-putok dyan, nandyan. Only in the Philippines, canceled ang klase, pumutok ang bulkan. Yung kwek-kwek na paborito yung kainin sa kanto, huwag nyo nang alamin kung anong meron doon. Baka tumigil ka na sa pagkain. Sa suka na sinasawsawan mo at inihigop-higop mo pa, sabi mong masarap, huwag mo nang tingnan kung paano ginawa yun at kinaukaw ng kamay. Kinanaw ng kamay.
Huwag mo nang alamin ang porsyento na nababangga sa pagtawid ng kalsada. Baka hindi ka na tumawid ng kalsada. You know, the more you know, the more you become praning or the more you become fear ang dinadala, hindi po ligaya at saya. Balikan natin si Solomon. Sabi niya, I said to myself, I am very wise. I am wiser than all the kings who ruled Jerusalem before me. I know that wisdom and knowledge really are. I decided to learn how wisdom and knowledge are better than thinking foolish thoughts. So naunawa niya, ang wisdom and knowledge, they are better than foolish thoughts. Mga kalokohan lang ang puro iniisip. But I learned trying to become wise is like trying to catch wind. With much wisdom comes frustration. The one who gains more wisdom also gains more sorrow. Ang taong naghahangad ng katalinuhan at marami pang karunungan, siya ay nag-i-invite lang daw ng maraming lungkot sa kanyang buhay. Well, totoo, ang daming kalungkutan dito sa mundo na dapat huwag na nating alamin. Kung malalaman mo lang kung ilang milyong tao ang namamatay dahil sa gutom, at kung sisilipin mo, titignan mo, malulungkot kang maghapon. At pag subo mo, magigilty ka pa. Ayaw mo nang lunukin yung pagkain. So ito ang sabi uli ng isang pinakamatalinong tao. Nag-search siya uli ng talino. At alam niya kung saan ang gamit. At the end of the day, sabi niya, mukhang walang kasiyahan dito. Dahil habang natututunan ko ang mga katalinuhan dito sa mundo, para lalo akong nalulungkot. Sorrow lang ang dinadala sa kanya. Para ka naghahabol ng hangin. Walang katapusan. Amen? Hindi ko naman sinasabing maging mangmang tayo. Kaya nga po tayo nandito nag-aaral para matutunan po natin ang bagay. Ang sinasabi lang po natin dito, walang happiness sa pagsisearch ng karunungan. 60 years old ka na, gusto pang mag-doctorate ng doctorate, super doctorate. Hindi ka na nagtrabaho, nag-aral ka na lang buong buhay mo. Magtrabaho ka naman. Masarap atang kumikita rin. Pero kung gusto niyo naman mag-advance sa inyong study, wala ring mali. For the advancement para sa iyong promotion, walang mali. Pero wag mo nga hanapin ang kaligayahan doon. So when King Solomon discovered that material prosperity does not give peace of mind, he turned to another pursuit, which is acquiring knowledge and hoping by this to, and Solomon became a prolific student. A careful study of the book of Proverbs reveals the comprehensive reach of this man's mind. Kapag babasahin mo ang book of Proverbs, makikita mo yung talino ni Haring Solomon doon. He knew the natural environment of the beast of the field. He understood the nature of the flight of the bird in the air. Pinag-aralan niya. He knew the customs of the fish in the sea. Saan sila nagme-mate? Saan sila nagtatago pag mainit, pag maulan? Alam niya. Solomon burned the midnight oil. Walang tigil ang kanyang pag-aaral kahit gabi. He drank deeply from the well of knowledge. But even this never brought peace and happiness. A formal academic education is useful and is required sa ating preparation, sa ating trabaho, ngunit there's no happiness doon. Sabi po sa 1 Corinthians 3:19, for the wisdom of this world is foolishness to God. As the scriptures say, he traps the wise in the snare of their own cleverness. Ang katalinuhan ng mundo, ito'y isang kamangmangan lang sa ating Panginoon. At minsan nga, ito'y isang trap. Ito'y kulungan. Pangatlong dahilan. So, ano ang purpose ng karunungan? Bago po tayo pumunta sa... Ano po ang purpose ng karunungan? Ang karunungan po, the purpose of wisdom is to teach people to live disciplined and successful lives.
Yan ang purpose ng karunungan. Binabahagi sa kapwa, hindi po sinasarili. Alam niyo po, yung mga teacher, kung kahit maliit ang sahod, ang sasaya niyan. Because sila ay nagbabahagi ng kanilang karunungan, something na nag-gain nila over time, na gusto nila ibahagi sa mga estudyante, sila ay isa sa mga masasaya at fulfilled na tao. Kaya minsan magtataka ka, ba't itong mga teacher na ito, ang liit ng sahod, tapos minsan nagagamit pa ng school, government, or whatever. Pero okay pa rin, ano? Dahil nga, they are sharing their knowledge. At nandun ang tunay na kasayahan. And the more you share, the more lumalawak ang iyong kaalaman. Proverbs 1:2-4. This purpose is to teach people wisdom and discipline to help them understand the insights of the wise. Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives, to help them do what is right, just, and fair. And these proverbs will give insight to the simple knowledge and discernment to the young. So yan po ang sumulat niyan ay si King Solomon. Pangatlong lugar na hinahanapan natin ng kasiyahan na hindi po natin matatagpuan. Alam na natin to. Baka meron tayong uncle, kapatid na ganito. Kapitbahay. Alak. So maraming mga tao naghahanap ng kaligayahan, solusyon sa problema. Tatakasan ng realidad kahit panandalian lamang sila ay magpapakalasing. Hayaan nila ang sarili na mawala at sa sarili at magpadala sa espiritu ng alak. Alam niyo po, kahit kailanman, hindi natin matatagpuan ang kaligayahan sa pag-inom ng alak. At kahit sabihin mo pa na ang saya-saya nila pag sila'y nagiinuman, pare, kwento-kwento, di ba? Pagdating ng umaga, ang problema niya nandun pa. Pag sikat ng araw, masakit ang kanyang ulo, may hangover. Boss, hindi ako makakapasok ngayon. Bakit? Traffic, umulan. Kung ano-ano ng dahilan ang kanilang sasabihin. Nagtatawanan sila, nagkakantahan sila, pero pagkatapos naman, balik sila sa kanilang realidad. Alam niyo po ba yun? Ubos ang pera, sira ang pamilya, at nandyan pa rin ang problema. Ano naman masasabi uli ng pinakamatalinong tao at sinubukan niya ang mga bagay-bagay para siya pasayahin? Sino siya? Si King? Si Haring Solomon. Sabi ni Haring Solomon, so I decided to fill my body with wine. And take note, hindi po 4 kantos ang kanyang iniinom. Mamahaling alak. Nung panahon niya. I filled my mind with wisdom. I tried this foolishness because I wanted to find a way to be happy. I wanted to see what was good for people to do during their few days of life. Siguro na-obserbahan niya mga paligid niya, nagiinuman, tatawa. Bakit sila nagiinuman? Meron ba talaga kasiyahan dyan sa inuman na yan? So sinubukan niya para mahanap ang kaligayahan doon. Ngunit at the end of it, ano sabi niya? I decided it was all a waste of time. It was like trying to catch the wind. There is nothing to gain from anything we do in this life. Lahat ay walang kwenta, sabi ni Solomon. So being so wealthy, yun po ang kanyang observation. Now, ano po sabi sa Proverbs? Ang dulot ng pag-iinom ng alak. Wine makes people act in a foolish way. Strong drink starts fights. Nakakita na po ba kayo sa balita sa atin o diyan sa kapitbahay nyo kapag lasing na, nag-aaway-aaway na sila? Dahil yan ang ginagawa ng alak. Dalin ka sa maling pag-iisip, do foolish things. At nagsabi po niyan, si Solomon din na sumubok ng alak. And take note, when he was doing this, he's sober. Somehow, maayos pa rin na kaisipan, inoobserbahan niya ang mga bagay-bagay nito. Dahil nga, matalinong tao siya.
So gulo at sakit ng ulo lang ang idudulot nito. So, alak na nagbibigay ng kaligayahan. Gusto niyo ba yon? Meron pong alak na nagbibigay ng kaligayahan. Sinong gusto makatikim? Wala. Sige. Ayaw nyo eh. Hindi ko kayo pipilitin. Basahin ko muna, baka mapaniwala ko kayo na merong alak na nagbibigay ng kaligayahan. In Ephesians 5:18 to 19, sabi, don't be drunk with wine. Don't be drunk with wine because it will ruin your life. Instead, so ikinumpara niya ang alak na to sa be filled with the Holy Spirit. So ang alak sa sanlibutan, ikinumpara sa banal na Espiritu. Marahil, pareha sila may effect na parang Espiritong daladala. Espiritu ng alak at banal na Espiritu. Singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your hearts. So ang Holy Spirit ay mas matindi ang tama niyan. At ang tama ng Holy Spirit, tama talaga, hindi mali. Tama. Ang tama ng alak, mali. Nagbibigay ng tunay ng kaligayahan sa buhay ang Holy Spirit. Walang hangover, hindi pa butas ang bulsa mo, nagbabago ng buhay, at inaayos ang iyong pamilya. Yan ang tama ng banal na Espiritu. If you be filled with the Spirit of God. At meron pag napagkamalan, the early church, sila Peter, in Acts, ang sabi dito, but others in the crowd ridiculed them, saying, they are just drunk. That's all. So may mga bystander, nakita nila sila Peter, yung early church, after the Pentecost, mga lasing yan. Kaya ganyan yan. Tingin ninyo. Think with me. Bakit kaya nasabihang lasing ang mga yun? Bakit kaya sa tingin nyo, nasabihang lasing sila Peter, yung mga, hindi lang si Peter, marami sila doon. Bakit kaya? Ba't sila nasabihang lasing? And these are just ordinary people. Paano masasabi kapitbahay mo lasing? Doon muna tayo magsimula. Maingay. Ano pa? Sige, malapit na. Nakukuha nyo ng ibig sabihin. Bakit yun nasabing yung sa kanto, nag-iinuman na naman sila? Hindi mo nakikita dahil maingay. Kwentuhan, baka nagkakantahan. Diba? Pero malalakas ang boses yan, sigurado. Hindi naman nagkakanta, hinaan natin. Paglasing, wala na silang pakialam kung sino. So merong ebidensyang nakita kila Peter, maingay. At marahil nagkakantahan. At umaaktong parang lasing. Para masabihan nila, lasing. Tama? Tama? Kaya nga if you're filled with the Holy Spirit, hindi mo maiwasang malakas na loob mo. Hindi mo maiwasang tumatawa kang mag-isa, para kang engot. Dahil, ganun ang lasing, di ba? Ang lasing, hayaan mo lang yan, lasing lang yan, iniintindi nga natin. But when you are filled with the Holy Spirit, maaring tingin nila, ikaw ay lasing, pero maganda ang iyong tama. Ikaw ay masaya, ikaw ay hindi sasakit ang ulo. Pang-apat sa ating listahan na hindi nagdadala ng, akala natin nagdadala, ngunit hindi nagdadala ng tunay ng kaligayahan. Ano po yun? Hindi pang Miss Universe yan. So maraming mga tao naghahanap ng kaligayahan sa kung kani-kanino at sino-sino. Hinayaan nila na mabiktima sila ng mga babae. Lalaki din. Kasi may mga babaeng naghahanap din ng kaligayahan sa mga lalaki. Lulustayin lang ang pera ninyo o natin. At walang tunay na kaligayahan sa isang linggong pag-ibig. Tama ba? Or one night stand. Walang tunay na kaligayahan dyan. Sino yung paborito nating mayaman?
na sinubukan ang lahat para matagpuan ng kaligayahan? Si Haring Solomon, may masasabi din siya dyan. Sinubukan niya yan eh. At wag po tayong mainggit. Hindi po blessing ang maraming asawa. Sabi ni King Solomon, enjoy life with the wife you love. Padre Chita. With the wife you love. Sino nagsasabi? Si King? Sino ba si King Solomon? May 700 asawa. At 300 na sa side. Pero ang sabi niya, enjoy life with the F yun, di ba? Pag wife, singular, plural. Hindi ako magaling sa English. Tulungan niyo ako. Wife. Singular wife. Pag plural, wives. Mga estudyante, tama ba? Ang taong nagkaroon ng 700, hindi niya sinabing blessing. Ang may 700 asawa. Kahit may schedule ka pa, isa kada araw, 300 plus lang ang aabot siya 2 taon bago ka makabalik. O, sino ka? Ako yung mong asawa. Nalimutan mo na. At meron pang sa gilid. Pero ito sabi niya, enjoy life with the wife you love. Ang tunay na kaligayahan din ay nasa ating asawa. Kung meron tayong pakikinggan na tao patungkol sa pagmamahal sa ating asawa, ay walang iba kundi si Haring Solomon. Ano ang payo niya? Enjoy ang ating wife. Ibig sabihin, walang kasiyahan sa pagkakaroon ng marami babae sa buhay. Ano ang dala-dala nito? Pag maraming biktima ka ng sakit ng ulo, sakit ng bulsa, at sakit mismo. Sakit. AIDS. Illness. Yan ang dulot nito. Sabi sa 1 Kings 11:1. Now, King Solomon loved many foreign women. Hindi siya nakontento sa mga kababayan niya. Foreigner, pumatol na. Beside Pharaoh's daughter, he married women from Moab, Ammon, Edom, Sidon, ang dami, and from among the Hittites. Kaya hindi po hinahanap ang kaligayahan diyan. Yung kasama natin sa opisina, boss natin, merong sigurong 1, 2 sa sideline. Hindi ko alam. Pero wag natin kainggitan. Sakit ng ulo yung dinadala niya. Ecclesiastes 7:26-28. Sabi dito, I also found that some women are dangerous. This is interesting. Some women are dangerous. They're like traps. Patibong. Their hearts are like nets and their arms are like chains. Pag yumakap, napakahigpit. Hindi ka pakakawalan chains eh. It is worse than death to be caught by these women. God's followers should run away from them. Let the sinners be caught by them. Hayaan na natin yan sa mga taong makasalanan. Pero tayong mga matuwid sa ating Panginoon, wag po natin ipag-pray na umalis ka na dyan. Anong sabi ni King Solomon? Wag mo sabihing umalis. Dahil si Mersing Taga ay hindi aalis. Si Mersing Palakpak, hindi aalis yan. Anong sabi ni King Solomon? Run away from them. Ikaw ang lumayo. Hindi ang tukso ang lalayo. Tayo ang lalayo. Parang ginawa ni Joseph. Nung siya ay inaano na ng asawa ni King ng Pharaoh, siya ay lumayo. I found one good man in 1,000, but I did not find even one good woman in 1,000. Ganong katindi. Kapag tayo'y nagpapasilo sa mga bali-balikat nilang ganyan, pag ganun-ganun ang mga ulot, mga buhok,
ilayo natin agad-agad ang tingin natin sa kanila at tayo'y lumayo. Tama? At lahat ng mga lalaki ay magsasabi ng Amen. Yun. Yan ang mga sagot. At saka hindi mga pipitsugin, mga pinili ni King Solomon. Tandaan nyo, mayaman siya. Sabi ni King Solomon, whosoever findeth a wife, find a good thing. Kaya kung ikay nakatagpo ka na ng okay na asawa, you found favor from the Lord. Sabi ng isang taong may 1,000 kinasama sa buhay na hindi pipitsugin. So saan matatagpuan ang happiness? Saan? Sagutin na po natin ating tanong. Saan matatagpuan ang happiness? You'll be surprised na hindi ka na pala lalayo para matagpuan ang happiness. Sabi sa Proverbs 17:22, a joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Saan matatagpuan ang happiness? Sa ating puso. Puso lang pala, pastor. Ang dami pa sinabi. Sana sinabi mo na lang kagad, okay, para nakapag-uwi na tayo. Hindi nyo mauunawaan yung mga pinaghahanap nyo. Kasi maraming tao, hinahanap nila sa luxurious living. Hindi matagpuan. Hinahanap nila, pangalawa, sa katalinuhang karunungan. Ngunit lalo nila nalalaman sila yung mangmang. Walang satisfaction and fulfillment. Pangatlo, saan hinahanap? Sa alak muna. Last kagad kayo eh. Alak. At marami tayong kilala. Pag may birthday, kung ano-anong pinagagawa dahil akala nila, yun ang magdadala ng kasiyahan sa kanilang buhay. Alak. Pang-apat, hinahanap nila dyan sa last. Pero alam ba nila na ang kaligayahan ay nasa puso matatagpuan? Ngunit of course, kung ikay hindi mananampalataya, hindi ka believer, mahihirapan ka o zero possibility mahanap mo sa iyong puso ang kaligayahan. Ngunit kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, napakadali. Nandiyan na ang tunay na kaligayahan sa puso natin. So true happiness emanates from our hearts. Hindi po siya nagmumula sa labas at papasok sa atin. Siya ay galing sa loob, palabas. Ano po ba yung mga kaninang pinag-uusapan natin? Yung bahay na malaki, hindi po doon. Sa mga kaibigan na nagkikwentuhan tayo, doon lumalabas ang tunay na kasiyahan. Mula sa ating kalooban. Doon po sa alak, huwag naman po kayo tayo mag-iinuman at para isasama pa doon. Sa banal na espiritu, nandoon lumalabas ang tunay na kasiyahan. Now, you might say this is very simple, but God made it very simple. Kasi po kung ang kasiyahan o ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan natin sa labas, kapag gumanda ang economy ng Pilipinas, magiging okay ka na. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, never kang magiging okay. Kapag ang ulam nyo ay ganito, then sasaya na ako. Eh di kung ganun pala, baka paminsan-minsan ka lang masaya. Kapag nawala ang traffic sa Pilipinas, Pastor, doon ko na talaga matatagpuan ang tunay na kasiyahan. Sorry, araw-araw kang malungkot. Kapag yung jowa na pangarap ko ay pinakasalan na ako, natagpuan ko na, doon ako magkakaroon ng kasiyahan. Hindi ka pa ba nakakuha ng tip kay King Solomon? 700 na nga eh. Ngunit sabi niya, hindi niya natagpuan. Ito sinabi niya rin in Proverbs, a joyful heart, yung masayahing puso, nandoon ang tunay na kaligayahan. Plus, may bonus pa. It becomes a medicine to us. Ang taong malulungkutin, maraming sakit yan. Sigurado.
Una, hypertension. Ano pa? Sa puso, sigurado. Acid. May problema sa bowel movement niyan. Ang taong magagalitin at malulungkutin, sabi ng Bible, ang kanyang buto ay natutuyo na. Tingnan nyo yung katabi nyo kung medyo natutuyo na. A crushed spirit dries up the bone, but a joyful heart is a good medicine. Bakit po siya nagiging good medicine? Dahil doon po sa ating buto, nagmumula at doon gumagawa ng dugo. Sa ating bulalo, bone marrow. Doon po nagpo-produce ng dugo. Kaya kung masayahin kang tao, sabi dito, at hindi crush ang iyong spirit, edi ang gandang dugo na napoproduce mo. At sabi ng Bible, ang buhay ng tao ay nasa dugo. Kaya nga pag ang tao ay may sakit, tinitignan kagad ang dugo. At doon nalalaman kung anong sakit ng tao. Masyado siyang sweet. Ibig sabihin, mataas ang kanyang blood. Makikita, mataas ang cholesterol sa dugo. Because life is in the blood. At yung blood ay nanggagaling doon sa pagawaan, sa buto. Pero kapag ang buto mo ay tuyo, then pangit ang napoproduce na dugo. Pero kung ang buto mo ay moisture, nagmo-moist. Because you have a joyful heart. Pastor, joyful naman ako eh. Huwag mo ako i-judge. Ganito lang talaga ang mukha ko. Serious lang ako. Mahirap malaman ko talaga masaya. Pero sabi ng puso ang puso ko talaga ay nagagalak. Talaga? Huwag mo akong gawing engot. Pakitaan ka ng Bible verse. Proverbs 15:17-22. A merry heart makes a cheerful countenance. Ano ngayon? Kung merry ang iyong heart, meron kang cheerful countenance. Pastor, masaya talaga ako. Ba't nakasimba ko lang mukha mo? Kasi sabi ng Bible, kaya yung mga masyadong seryoso mukha, sabi mo nga sa iyong, huwag kang masyadong seryoso, pangit kang tingnan pag seryoso. Totoo, pangit ang seryosong mukha. Mas gumaganda ka kapag naka-smile ka. Alam nyo ba yon? Hindi ka pogi, hindi ka gumaganda kapag nakasimangot ka. Tingnan natin yung katabi nating naka-smile. Sige, subukan lang natin. Di ba parang mas maayos silang tignan. Why? Because if you have a merry heart, it will bring a cheerful countenance. But a sorrow of the heart, the spirit is broken. The reason why a lot of people are not happy, because they are waiting for something to happen in order for them to rejoice. Lagi silang naghihintay ng happenings para lang sila yung maging masaya. We point out already they're looking. Meron ba diyang inuman pare? Punta ako dyan. Punta ako sa maganda mong bahay. Punta ako dyan. They're looking for happenings. Hindi nila alam, hindi na nila kailangan lumayo para matagpuan ang tunay na kaligayahan. So we can rejoice kahit walang dahilan from the outside ang nakikita natin. Huwag ka na maghintay ng malaking paparty ni kumari mo para magsaya ka. They cannot rejoice kung walang dahilan. But meron akong gustong i-share, and this is just a bonus. I'll end with this, but this is a bonus. And kapag napag-usapan ang masayahing puso, hindi pwedeng hindi mapag-usapan to. Alam niyo ba, according to Bible scholar, they study all the books that Paul wrote in the New Testament. And according to Bible scholar, the most joyful letter that Paul wrote is the book of Philippians.
The most joyful na letter ni Paul, sabi ng Bible scholar, is the book of Philippians. At alam niyo po ba kung ano ang kalalagayan ni Paul nung sinulat niya yung book of Philippians? So, but bago dyan, basahin mo muna natin mga ilang sinulat ni Paul sa book of Philippians. Paul said, "Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice." Dalawang beses niyang inulit ang rejoice. Kasi baka, tama bang sabi ni Paul, rejoice? Oo, sabi ko, magalak kayo. That's why Philippians is the most joyful letter that Paul wrote because of his attitude in life, because of his heart condition. Walang kinalaman sa kanyang surroundings. Dahil ano ba ang surroundings ni Paul nung sinulat niya ang Philippians? Siya ay bilanggo nung mga oras na yon. Paano ka magsasaya pag bilanggo ka? Walang happenings. At yung bilangguan nun, depende sa gravity na yung kaso, layered. Ang mga mababang kaso nasa ibabaw. Kapag medyo malalim ang kaso mo, pangalawa ka. At dito ka. At yun ay tagus-tagusan. Kaya pag yun sa ibabaw na paihi, nadiretso yun dyan. Paano yung sa ibabaw pa ni Paul? Dalawa na nasa ibabaw niya. Di pag nagpupo, lahat, diretso yun sa kanya. Yun ang huling lugar ni Paul. Bagsakan ng lahat ng inilalabas ng nasa taas. Pero ano sabi ni Paul? Rejoice in the Lord always. We can always find reason to rejoice because God's joy is in you. And Jesus said, "These things I have spoken to you, that my joy," Jesus' joy, "may remain in you, and that your joy may be full." Church, ang pinag-uusapan po nating joy dito, o happiness, ay yung happiness na nagmumula sa ating Panginoon. At ibinigay niya na yung happiness, yung joy na yon sa atin. Nasaan yon? I got a joy, 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 down in my heart, down in my heart, down in my heart. Got a joy, 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 down in my heart. Pero kung yan ay landyan lang sa puso mo, ayaw mong ilabas, walang pakinabang. Let that joy come out sa iyong puso. Makita sa iyong countenance. Dahil meron po yang benefit. A joyful heart is a good medicine. But yung, ay nasa ba yan? Next anak. Yeah. Joyful heart is a good medicine. Pero yung crushed spirit. And I will end this. Sa ating communion, do we have our communion today? Pwede po natin ipasa ang ating communion. Right now, and as we take our communion, basahin ko po ito, susunod na verse, na may kinalaman sa ating communion at may kinalaman sa ating pag-aaral. Anak, next slide, kay Moses. Ang sabi po dito, maganda, no? Moses was 120 years old. Ilang taon si Moses? Sino po ba dito ang 120 na? Wala. When he died. So, 120 siya when he died. His eyes were not dim, nor his natural vigor diminished. Hindi nanlabo ang kanyang paningin at hindi nag-diminish ang kanyang natural vigor. Yun yung sa ibang translation po. Salamat po. And as we take our communion, sa ibang translation ko po, nais ko pong ipakita sa inyo kung anong kinalaman ng ating pag-aaral dito kay Moses at sa ating communion. Sa isang translation, ang sabi dito sa Young Literal Translation, "And Moses is a son of 120 years when he dies. His eye hath not become dim, nor hath his moisture fled." Alam niyo po ba kung bakit tayo pag tumatanda, kailangan na natin maglagay ng moisturizer?
Sino dito sa inyo, huwag nyo na itataas ang kamay nyo. Naglagay ng moisturizer. O gumagamit ng moisturizer. Bakit? Nawawala na ang moisture. Ang sabi kay Moses, hindi, nor hath his moisture fled. Hindi nawala ang moisture sa kanya. And how can we connect this sa ating pinag-aaralan? Joyful heart. A broken spirit dries up the bone. Kaya ang taong nanunuyot na, tuyo na ang kanyang buto. Maraming sakit na lumalabas yan, osteoporosis, and arthritis, lahat ng may is, ay dahil natutuyo na ang buto. Pero anong sikreto? A joyful heart is a good medicine. Hindi mo na kailangan gumamit ng moisturizer. All you need to do is to have that joyful heart in you. At hindi mawawala sa iyo yan. Yan ay lagi mong kasama. And 1 and 2 more slides and then we'll drink our, eat and drink. Your relationships with people can bring joy into your heart. Our relationship with people, they bring. Napansin nyo, sa ating pinag-aralan, hindi masaya ang bahay kapag wala kang kasama doon. Napakalaki pero kung nag-iisa ka, hindi masaya. Pero isama mo, amiga mo, kumari mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, talagang tunay na nagmamahal sa'yo. Di ba ang saya? Yung yung kotse mo, isakay mo, bumili ka ng mas malaki para pag nagbabiyahe kayo, magkakape kayo sa Tagaytay, isakay mo, di ba ang saya? Material blessings minus your relationship with people is meaningless. That's the point of King Solomon. So, the people around us, they can bring joy and kaya pag yung pag nagkakainan, yung anak natin nasa cellphone, o kaya pag meron tayong kausap, pero pa rin ang silip natin sa cellphone natin, we just tell that someone that mas mahalaga tong cellphone ko than yung ating kaharap. Nalilimutan na natin talaga makipagkapwa-tao, paano makitungo sa tao, paano ipahatid sa kanila na mahalaga ka sa akin, nais kong ipakita sa iyo ang kalagahan mo sa akin. By giving 100% attention, everything, pagkainan, kwentuhan, tawanan. At ito po ang ating communion ngayon. Last slide, anak. Sabi po dito, go and eat your bread in happiness. Meron po tayong bread. Drink your wine with happy heart. So inumin po natin itong juice with a happy heart. So every time we eat, we drink, we eat the bread with happiness. We drink the cup with a happy heart. Huwag po tayong kakaing mapasabahay, tayo po salo-salo na nag-aaway at nagtatalo-talo. Sayang. Hindi sumasarap ang pagkain doon. For God has already been pleased with your works. Bread and wine and work. Jesus Christ already finished the work. That's why every time we eat the bread and we drink the juice, we can be happy. Why? Because we have already been forgiven of all of our sins. And ano man mangyari dito sa mundong to, alam natin, sigurado tayo kung saan tayo pupunta. Sa langit. Sa langit ay walang beer. Walang beer. We can enjoy life now here on earth dahil meron pa tayong makakasalo sa buhay. Drink, eat the bread in happiness, and drink the wine with a happy heart, for God already forgave us. And every time we think of the finished work of our Lord Jesus Christ, we will always find true happiness.
Yun po ang meron na dapat sa ating puso. Ang tunay na nakagalakan na nanggagaling sa ating Panginoon. At wala pong pwedeng magnakaw niyan, wala pong pwedeng kahit anong sumabog dito sa paligid natin dahil ang kagalakan ay nasa ating puso, laging masaya ang ating muka. We will have this happy countenance. Amen? So as we eat and drink, buksan na po natin, alalahanin po natin, na tayo pinagaling na ng ating Panginoon at tayo ay pinatawad na sa lahat ng ating kasalanan. We may now eat the bread in happiness and drink the wine with a happy heart. Happy eating.